Mhm. Naga-snack ako. Macaroni salad. Kaya lang walang carrots. Kaya ano muna, hindi pa luto yung linuluto ko. Kaya nag-snack muna ako. Hindi masarap pag walang carrots. Magluluto na ako ng yung isda. Yeah. Kailangan maging masaya kahit wala kang kaibigan. Walang kami lang dito. Maging masaya. Harap magkumain. Ang pagluto ng isda, matagal talaga. Pag may kasama ka, may kausap-usap ka, yan. Kalimutan mo. Kaya, yan. Yan ang aking, may ano to, carrots. Carrot. May pineapple. Tapos macaroni and cheese. Ay, macaroni and cheese. Maluto kasi ako macaroni and cheese. Ano ito, oh. Pinadala ko nito si Ate Ami. Yung raisin. You know, maganda sa pakiramdam kapag yung pamilya mo na-appreciate ka, yung masaya sila yung masaya sila sa kahit kaunting ano yan na kayanan ko, masaya sila, maano sa damdamin. Kaya kahit hindi ako mayaman, tatry ako na para sa pamilya ko. Yan. Kakagutom. Ano lang kinain ko kanina?
Kumusta sa inyong lahat yan sa Pilipinas? Sana wala nang bagyo. Grabe. Kakatakot pag yung grabing tubig. Grabe talaga. Kakatakot. Dapat ang mga bahay ng mga tao tulad nung panahon. May yan may silong. Yung kapanahunan na sabi ni Papa, ang mga bahay noon ay may mga silong. Yan maganda. Kasi kapag palaging binabaha, palagi yan excuse me, paulit-ulit yan na mababaha. Kaya mangyari, dapat, taasan na yung nila, yung bahay nila. Para hindi na sila bahain. Makatakot talaga pag ganyan na lang palaging binabaha. Paulit-ulit na yan, sigurado yan. Hindi na yan mababago. Kasi wala ng mga kahoy ang Pilipinas. Kaunti na lang ang kahoy ng Pilipinas. Napabayaan kaya na mga kahoy. Napabayaan. Kaya tingnan mo nung kapanahon, marami pang mga kahoy. Pero simula ng wala ng mga kahoy. Yan. Damage ng masyado. Mamaya yan, ilang buwan na naman. Baha na naman. Grabe. Kawawa yung mga tao. Walang pagkain. Sira pa yung mga bahay nila. Kataon lang na hindi ako naging mayaman.
Hindi pala ako nakaluto ng ano ko. Yung kamuti ko. Bukas na lang. Ano na naman, oh. Gabi na naman. Dilim na naman. Ano kayang balita? Mamaya, lutuin ito. Nasaan yung tatlo yan? Para... Excuse me. Excuse me. Na-miss ko rin yung ano ko, yung mga buhok ko nung panahon. Kaya lang, wala na, hindi na yan, ano yan. Blessing at may ano ako ngayon, may buhok. Kaya dapat maging ano talaga, maging mabuti tayo sa kapwa. Hindi tayo maging sakim. Kasi pag namatay ang isang tao, hindi mo alam, pagdating ng panahon ay punta sa ano, sa impyerno. Mabuti na yung yung, di ba yung maraming tao hindi naniniwala sa impyerno, pero malay mo, ang iba, gusto nilang babalik sila. Hindi natin alam kung ang tao ay babalik. Kaya, maging mabuti tayo. Huwag tayong maging swapang. Kasi naisip-isip ko yung bakit maging swapang? Siyempre, pag naging swapang ang isang tao, nakikita yun ng Panginoon Ama Jesucristo. Sa totoo lang, nakikita yan. Kung anong ginagawa mo. Masabi yan, maano na lang ako. Mahingi ng tawad at okay na ako. Pwede ba yan? Pag naghingi ka na ng tawad, ay papatawarin ka na, ay syempre mano ka.
Hindi yan pwede basta-basta na ano ka na lang, mahingi ka ng tawad. Oh, basta-basta lang. Kaya, ano yan, naisip-isip ko yan. Bakit? Na ano, yung nangyari kay AJ. So, tingnan mo, aga-aga yun na pakinggan ko. Pinano. Sinong maniniwala niya na mayaman? Milyonarya yan. Mapera. O, tingnan mo, nagkasakit. Kaya, bata pa yun. Kaya dapat maging mabuti sa kapwa talaga. Hindi natin alam. Tingnan mo si Aegis. Sino magkakala? Hindi ko nga alam na yun. Tingnan mo, wala na si Aegis, yung singer. Sino man naniwala niyan? Kaya habang nandito pa tayo sa wala pa tayong yan. Dito pa tayo nagkakaroon ng problema, maging mabuti sa kapwa. Huwag maging swapang. Sa totoo lang. Kasi, masabi mahingi na lang akong tawad at papatawarin na. My goodness, ganun ba yun? Kasimple? Hindi pwede. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, maging mabuti sa kapwa. Kasi pag namatay isang tao, ano mangyayari? Makadadala niya yung lahat ng pera niyang iyan. Siyempre pa yung iba na naghinanakit, hindi na sila papansinin. Nag-iisa sila. Hindi sila papansinin. Kasi yung hinanakit na ginawa nila sa kapwa, hindi na sila papansinin. Paano? Nag-iisa na lang sila. Malalaman yan pag nag-iisa. Lalo na kung wala nang kadamay-damay, yan. Yeah. Huwag tayong magawa ng mga kasamaan. Sa totoo lang, huwag gumawa ng kasamaan. Mag-repent na. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Walang nakakaalam. Kaya ang ginagawa ko, tingnan mo, ako, palagi na lang akong sa umaga, nagnonood ako ng misa. Kasi ang iba hindi naniniwala niyan. Pero para sa akin, naniniwala ako. Kasi walang mamamasama na mag-repent, makinig ng misa, ng mga homily. Yan. Kaya yan ang ang pinapanood ko. Yan, yan. Kaya, saka maging tayo sa kapwa natin, sa pamilya natin. Huwag tayong maging swapang sa pamilya natin. Maging mabuti tayo sa iba, pero sa pamilya mo, hindi. Paano pag namatay? Namatay ang isang taong iyan, nag-iisa lang siya. Hindi na siya papansinin. Bakit naman siya papansinin na hindi naman siya naging mabuti sa pamilya? Di ba? Bakit yung ibang taong iyan maaalala pala kaya sila? Hindi na maalala. Yeah. Maganda sa pakiramdam, sa totoo lang, na nakakabigay ako ng sa pamilya ko, kahit ako hindi ako mayaman, hindi ako mapera. Nakakabigay ako ng sa
sa pamilya ko, maganda sa pakiramdam na nakabibigay ako kahit kaunti. Kasi hindi naman ako mayaman. Maganda sa pakiramdam kahit ang kaunti kong na ibibigay sa aking pamilya. Maganda sa pakiramdam. Yan. Masaya ako na nakikita ko yung pamilya ko, na masaya sila, na yung pag binibigyan ko sila ng mga regalo. Kasi kung totoo lang, kung mayaman ako, nagiging tawad nun, naging emotional na. Kasi siyempre, mahal ko yung mga pamilya ko. Mahal ko sila. Kahit kaunti lang na naibibigay ko sa kanila, masaya na ako. Blessing nga at di ako naging mayaman. Sabi nga ng oncologist ko, kahit yung napapaano na ako. Sabi sa akin, wag mo nang isipin yung mga ginawa sa iyo. Yung mga hindi naging masaya sa yung hindi naging maganda. Kalimutan mo na yun. Kaya lang, minsan hindi ko talaga nakakalimutan. Yung mga ginawa sa akin. Hindi ko yung nakakalimutan. Siguro, kung hindi ako pinagkaitan dito sa Canada, hindi magiging miserable ang buhay ko. Noon, hindi ako nagkasakit. Kaya lang, dinibdib ko, patago. Ang mga ginawa sa akin noon. Patago na, mga ginawa sa akin. Yun, nagka-counseling ako. Counseling ako, sabi sa akin, kalimutan ko na yun. Kaya lang problema, na-damage akong masyado. Damage, sinira ang buhay ko. Na-damage ang buhay ko. Mabuti nga kung hindi ako kung nagkasakit, hindi ko ma-realize ang nangyayari sa buhay ko. Siguro blessing na nagkasakit ako. Kasi hindi ko na-realize ang lahat na nangyari sa buhay ko. Kasi nung panahon na yun ay nag-self-destruct ako ng maraming taon. Nag-iisa ako sa buhay. Patago na okay lang lahat. Pero nakakausap ko yung mga counselor ko, minsan doktor, yung mga ginarawa sa akin. Hindi man lamang nag-sorry sa akin. Hindi man lamang nag-sorry. Lahat na naginawa sa akin, hindi man lang nag-sorry. Kaya
ako nagkasakit dahil dyan, sa totoo lang. Kaya minsan naisip ko, siguro kung hindi sinira ang buhay ko nung baguhan pa lang ko dito sa Canada. Natulungan ko pa yung iba kong mga pamilya. Kaya lang pinagkait ako ay sinira ang buhay ko. Totoo lang, sinira ang buhay ko. Ang nakakaalam lang na sinira ang buhay ko, counselor. Yun. Yan ang doktor. Yan. Sabi sa akin, kalimutan na. Pero sabi ko sa doktor, hindi makakalimutan. Yan, minsan talaga. Nalaan ako, nag-iisa ako. Yung palagang yan, naalala ko. Naalala ko talaga. Pero, sabi sa akin na move on. Magandang thing na move on. Lalo na kung nag-iisa ka at nakikita mo yung mga ginagawa sa'yo. Tapos napapanaginipan mo yung mga ginawa sa'yo. Yan. Kaya nung panahon yun, sa totoo lang, nag-self-destruct ako. Sa totoo lang, nag-self-destruct ako. Mabuti nga, hindi ako naging drug addict nung panahon na yun eh. Dahil nung panahon talagang iyon, nag-self-destruct ako. Parang wala na akong sa buhay. Wala na akong wala na ang sa buhay ko. Pero ngayon, nung nagkasakit ako, na-realize ko na sinisira ko palang buhay ko. Na nag-self-destruct ako. Yan. Kaya ngayon, minsan pag naano ko, sana naging okay ang lahat sa buhay ko. Kaya lang hindi na yun may babalik. Pero yung damage, nandyan pa rin talaga. Hindi yan mababago. Hindi yan mababago. Lalo na kung nakikita mo yung taong nag-damage sa iyo. Talagang hindi mo makikita. Ay makakalimutan yung taong nag-damage sa buhay mo. Parang pinapaano lang, yung parang okay, lang, yung parang walang nangyari. Yan. Kaya, yun, at least, nakakausap ko si Ate Ami, si Papa, yan. Yun na, nagiging emotional ako. Ganyan talaga naman ako, paminsan-minsan. Hindi ako sa totoo, ngayon lang ako ng mga sitwasyon, yung emotional ko. Dati, hindi. Hindi ako pero ayokong mag-pretend na kaya, yun. Kasi yan. Kaya sana yung mga taong sa akin, nagsira sa buhay ko, maghingi ng ng tawad. Maghingi ng tawad, hindi yung mag-pretend na walang nangyari. Kasi kung sino ang for example, kung ako ang kung ako ang mauna, at kung iba ang nauna,
Hindi nila mararamdaman mga ginawa nila. Yan. Yan. Kaya, bakit kay ganon? Kung sino ang maswapang, natatawa na lang ako. Kung sino yung maswapang, walang walang remorse. Kung sino yung mga swapang, walang remorse. Tapos kung sino yung mahirap ka, wala kang magawa. Gawin mo na lang, magbigay ka ng kahit kaunting, yan, may bibigay mo. Yun. Kaya yan. Yan ang ko. Sabi sa akin ng ko, ng doktor sa akin. Yan na yung counselor ko, yan. Pasalamat nga, hindi ako naging talaga, yung ko yung sarili ko. Yung mga, yan, ginawa sa akin. Kasi na-damage talaga ako masyado. Minsan, panaginip ko, apektado. Minsan, pag nag-iisa ako, naalala ko. Yun. Kaya, mabuti nga at nakayanan ko ang lahat. Kaya lang, yan, may taong walang remorse talaga. Walang awa. Kaya, yan. Sana patawarin ang taong iyon sa mga ginawa. Sana patawarin. Sana dapat iyon. Kaya kayo, maging mabuti kayo sa kapwa. Huwag kayong maging swapang. Maging sa pamilya nyo. Sa magulang nyo. Maging mabuti kayo sa magulang nyo habang buhay pa ang magulang nyo. Kasi pagpatay ng isang tao, ang magulang, mapaiyak-iyak, pagkatapos mapakita pa na may mga kabaong. Anong kwenta nun? Ang pagpakita ng mabuti yung magulang. Magpakita ng mabuti sa magulang. Kasi ang magulang, yan, lalo na kung naging mabuti sa yung magulang mo. Yan, hindi lang yung nagkikibo. Sa mama, papa, minahal ko sila. Hindi sila perfect. Pero, hindi ko sila, ang tawag na yun, minahal ko sila. Minahal ko ang magulang ko. Hindi ko sila, na, yung, hindi in-appreciate yung magulang mo. Yung parang,
Wala kang pakialam sa magulang mo. Yun. Kaya kayo, habang magulang pa kayo, mahalin nyo ang iyong ina, ang iyong ama. Kasi, kapag wala na yung magulang, yung perang iyan, walang kwenta yan, lalo na kung patay ng isang tao. Kaya dapat maging kayo, maging mabuti sa iyong kapwa, sa iyong mga kapatid, sa iyong magulang. Kapag ang iyong kapatid na naghihirap, tulungan. Kung ang iyong magulang, maging mabuti. Kahit hindi pa sila perfect na magulang, magpakita ng mabuting yung magulang. Ako, mahal ko ang magulang ko. Mahal ko sa papa, mahal ko sa mama. Kahit hindi sila perfect, pero minahal ko sila. Hindi ko sila yung kinasoklaman sila. Hindi ko yun kinasoklaman dahil mahal ko sila. Mahal ko ang aking mga magulang. Mahal ko ang mga kapatid ko. Yan. Well, I'm gonna go ahead and do some stuff. Okay. Kaya sana maging mabuti rin sa mga kapatid na huwag maging sakim. Huwag maging swapang. Yan, kasi hindi yan magugusto ang Panginoon ang Hesus Kristo. Hindi yan magugusto. Tumitingin lang yan. Tumitingin lang yan na yan, kung ano ang ginagawa nyo sa sa kapwa nyo, sa magulang nyo. Yan. Maging mabuti kayo sa inyong magulang, sa inyong kapatid, lalo na kung walang-wala. Yan. Kasi, paano kung yun nangyari sa akin na walang-wala ako tapos yung pamilya ko hindi maano sa yun, yung bagang swapang. Niyan, ang Panginoon ang Hesus Kristo. Kung hindi sila naniniwala dyan, yan, bahala sila. Kaya, yun, pinaano ko na maging mabuti kayo sa iyong kapwa. Huwag maging sakim, huwag maging swapang. Maging mabuti. Yan, sana at maniwala sa Panginoon Ama Hesus Kristo. Yan, kasi ang lahat ng hindi naman yan madadala. Okay, man yan mga kapamilya. Yung mga anak, yung yan. Pero pag naging swapang ka sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, ang Panginoon, Ama Hesus Kristo, ang nagtitingin lang yan. Nagtitingin lang yan, masabi, paparatawarin ako. Imposible. Hindi yan basta lang ba mapatawad. Dapat maging mabuti ka sa kapwa mo, sa pamilya mo. Hindi lang basta okay ka na. Dapat ipakita na maging mabuti ka sa iyong pamilya, sa iyong kadugo, na maging mabuti ka. Hindi ka dapat maging swapang. At hindi yan nagugusto ang Panginoon ang Hesus Kristo. Yan. Okay. God bless everyone. Just we're gonna start on a few things.